Para masabi natin na good ang ating full wave kapag yung kabilang dulo ng ating test light lagay natin sa yellow wire, yung kabilang dulo, at yung kabilang dulo ng ating test light lagay natin sa white wire. So tignan nyo yung test light natin. Ayun, so ayun siya mga lodi. So umilaw, napansin nyo dito yan yung butas na yan mga lodi. So sipain ko ulit. Ayun mga lodi, sapa. Ayun, so umilaw siya mga lodi. Yun, so what's up mga lodi? Welcome to my vlog. Meron tayong gawa dito na SYM bonus 100. So bagong bili yung battery, wala pang 1 month ay humina na kaagad yung battery. So titignan natin kung overcharge ba or ayaw mag-charge. So kung anong sitwasyon ng motor na ito, at pagka na-testing natin, so di na natin ibabalik sa stock mga lodi. Kung halimbawa sira yung regulator, i-full wave na natin. Pero tignan muna natin kung anong sitwasyon, bakit ganun na humihina yung battery kahit bagong bili mga lodi. Ayan, so tignan natin. Ito na mga lodi, ngayon papaanda rin natin yung SYM bonus na ito. So iun natin ang susi para makita natin kung anong sitwasyon, kung nag-overcharge ba. Ayun, iun natin ang susi, turn on ignition. Nakailaw siya. So ngayon push start natin mga lodi. Ayan, so ayaw umandar mga lodi. So ngayon sipain natin para umandar. Ayan, so one hit naman siya paandarin mga lodi. Ngayon, so ilalabas natin yung kanyang battery para mabasahan natin ang voltage reading. Ayun na mga lodi, so naisalang natin tester na ilabas natin yung battery habang umaandar. Ngayon, babasahan natin yung voltage reading niya. So naglalaro sa 11 volts to 12.3. So 11.9 mga lodi, so napakahina mag-charge. So subukan natin i-revolution kung anong magiging outcome niya. Anong resulta, kung tataas ba or hindi gagalaw yung ating voltage reading. Yan. Ayun, so overcharge naman siya mga lodi. Ayun siya. So pagka revolution natin, overcharge. Ayan. So pagka ganito na overcharge ang ating motor, posibleng sirain niya yung battery or magpundihan yung mga ilaw mga lodi. Ayan. Patayin natin. Ayan, so overcharge siya mga lodi. So siguro kaya hindi tumagal yung kanyang battery dahil nag-overcharge yung ating motor. So ngayon papalitan natin yan ng regulator dahil i-full wave na natin yan. Dahil ang stock na charging nitong SYM bonus mga lodi ay half wave lang. So ito yung gagawin natin na regulator na Lihua brand 5-pin. Ayan, ito yung 5-pin na Lihua brand na full wave regulator. Yun ang gagamitin natin dahil sigurado ako mga lodi sila ang stock na regulator rectifier nito. So yun, full wave na natin para mas lumakas yung kanyang charging system na hindi naman siya overcharge. So ngayon magtatanggal muna tayo ng fairings para mailabas natin yung kanyang regulator dito, at syempre magbabaklas tayo dun sa kanyang stator sa may magneto side mga lodi. Ayan, so baklas muna tayo yung fairings. Ayun na mga lodi, so natanggal na natin yung kanyang side fairings. So pag nagpo-full wave tayo, ang tatanggalin lang natin ay yung fairings dito sa left side, at dito natin makikita yung kanyang magneto dahil ito yung babaklasin natin. Dito tayo mag-modify ng kanyang charging system. Pero dito mga lodi, so nakita ko pagbaklas ko ng fairings, syempre dahil para ma-expose yung kanyang magneto cover at yung kanyang regulator rectifier, at nakita ko dahil kaya nag-overcharge mga lodi, nakakasira ng battery yung kanyang charging system. Nakita ko, ayan siya. So nag-yellow cut sila mga lodi. So pag tinanggal natin talaga, pag pinutol natin yung isang wire dito sa ating supply ng ating regulator, sigurado yan mga lodi na overcharge ang labas niyan. So lalakas ang charging system, kaso nakakasira naman siya ng battery. So posibleng yung battery natin ang pumutok, masira, or magpuputukan ng ilaw. So napansin ko rin dito mga lodi, so pundi ang kanyang tail light, yung ilaw niya sa tail light. So wala siyang brake light, napundi na. At tulad ng nakita natin kanina, so umaabot pa siya ng 20 volts, 17 volts na dapat ang maximum nito. Pagka naka half wave, siguro mga 14 lang. So nag-modified sila sa charging system, nag-fast charge sila pero yellow cut. Ang gagawin natin ngayon mga lodi ay mag-full wave na natin yan. So wag natin gagayahin yung ganito na yellow cut. So malakas talaga ang charging nito mga lodi, pero nakakasira ng mga accessories at battery. Tanggalin natin mga lodi yung kanyang magneto. Ayan siya. Ito yung kanyang magneto. So naka half wave pa. So kaso pinasok na ng tubig mga lodi. So ito yung modified natin. So ilalabas na lang natin mga lodi yung kanyang stator. So wag na natin ihinang dyan sa loob. So ilabas na lang natin para malinisan. Ayan, so tanggalin natin. Screw. So pwede natin ilabas yung buong stator para malinisan din natin yung kanyang
housing. Ayan, so ilabas natin. Ayan siya mga lodi. Ito ang kanyang itsura. Ayan. Ito kanyang itsura, ito yung kanyang pulser. Ayan, so nalabog na sa tubig. At ito yung kanyang stator. So dito, ito yung i-modify natin mga lodi. So linisin lang muna natin dahil basang-basa. Nakita nyo naman, so pinasok ng tubig tas may kunting langis. Kasi papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung modify natin dito sa kanyang winding, kung ano yung puputulin at idudugtong natin mga lodi. Ayan, so linisin ko muna. Ayun, ito na mga lodi yung ating stator. So ipapakita ko na sa inyo kung ano yung i-modify natin dito, yung tatanggalin natin at pagdudugtungin. So dito sa ating socket mga lodi, meron yung wire na tatlo, yung white wire, yung yellow wire, yung blue with lining na yellow. Yun yung ating pulser at yung ating primary. Itong dalawa na ito mga lodi, yung red with black stripe at yellow, blue stripe, hindi natin gagalawin yan. Ang gagalawin natin dito mga lodi ay itong yellow. Ito yung pinaka light coil natin mga lodi. Ito yung nagsusupply sa ating headlight. Kaya kung napapansin nyo, magkakaroon lang tayo ng headlight kapag umandar yung ating makina dahil nanggagaling dito sa yellow wire na ito yung supply ng ating headlight kapag hindi pa siya naka-battery operated. So ngayon ang gagawin natin mga lodi ay i-floated natin yung ground nitong ating light coil. So dito tayo sa pin mismong winding. Ito yung ating wire mga lodi, yung ating white wire. So ito yung ating white wire at ito naman yung ating yellow wire. Itong ating yellow wire mga lodi, ayan. So dito yan kumuha sa gitna ng winding. At doon naman sa kabila yung ating white wire. At yung dulo naman ay yung ating ground. So ang gagawin natin yan mga lodi ay tatanggalin natin yung yellow wire dito sa gitna at ilalagay natin dito sa ground. Pero ang gagawin natin mga lodi ay ihiwalay natin yung ground. Kailangan mawalan ng contact itong rewind dito sa ating body ground. Papansin nyo yung body ground natin yan. Ito sa SYM bonus at sa mga XRM wave type na motor, ito yung kanyang pinaka ground, siya yung nakalagay dito sa metal na ito. Ayan, so halatang ground dahil nakakabit siya sa tornilyuhan. Doon sa kabila mga lodi ay walang metal na nakalagay dyan na parang washer, dito ay meron yan. So kung salatin mo, ito siya mga lodi. Ayan, ito yung ating ground. Tanggalin natin yung rewind ng ground, yan yung nakabit na yan. At tanggalin din natin yung yellow wire na ito at pagdugtungin natin mga lodi. So tanggalin ko muna. Ayan mga lodi, so nakahiwalay na. Ayan, at tanggalin din natin yung ating ground wire mga lodi. Ayan, so yung ground medyo mahirap, so tanggalin ko muna mga lodi, gamitan ko ng cutter. Ito mga lodi, so hiwalay natin yung ground. Ayan, so pwede nyong pukpukin kung kaya nyong pukpukin. Ayan na mga lodi, so ito na yung ating ground. Ayan siya, ito yung ating ground. Yun yung nakabit sa ating ground. Ang mangyayari nandito mga lodi ay wala nang naka-ground dito sa ating rewind. So testerin natin mamaya, dapat walang contact sa ground yan. So dito na lang natin siya pagdugtungin dito sa part na ito. Ayan, so ihinang lang natin mga lodi. Pero bago natin hinangan yan, kung meron kayong shrinkable tube, ayan mga lodi, ayan. So meron kayong shrinkable tube, ipasok nyo na dyan para pagka nahinang, so isusuksok na lang natin dyan, saka natin initan. Kapag wala kayong shrinkable tube, pwede nang electrical tape dyan mga lodi. Ayan, so hinangan natin. Lagyan natin ng tingga yung ating rewind. Ayan. Tapos yung ating yellow wire, lagyan na rin natin ng, tapos ngayon pagdugtungin na natin mga lodi. Ayan, so pagdugtungin na natin, pagsamahin na natin sila. Ayan. Ayan, so pagsamahin, pagpasensyahan nyo na kasi medyo madilim. Kailangan kapit na kapit yan, kailangan din yan bumitaw. Ayun. So yun na mga lodi. Nakita nyo, ayan. So nagdikit na sila. Saka natin lalagyan ngayon ng shrinkable tube para hindi didikit sa ground. Kailangan wala nang connection sa ground yan mga lodi. Hindi na yan tatama, kaya kailangan nakasecure yan. Ayan, kailangan walang didikit dito at dito sa kanyang winding dito or alinmang bakal dyan, so bawal dumikit. Ngayon, so pwede natin takpan. So isuksok natin yung kanyang shrinkable tube para mayroon siyang insulator para hindi siya dumikit sa body ground, para masabing full wave. Kapag dumikit sa body ground yan, so useless ang ating pag full wave. Yan, ganito kagandahan pag shrinkable tube. Pag nakalagay na mga lodi ay initan mo lang. Okay, so ganyan na ang kanyang forma mga lodi. Ayan, so pwede na yan. So ganun lang pag full wave mga lodi. So ngayon kabit natin dun sa ating stator. Ayun na mga lodi, so naikabit natin sa ating cover yung ating stator at yung ating pulser. Wag nyong kakaligtaan, baka mabaliktad nyo kasi pagka binaliktad mo itong mga lodi, so pwede siyang pumasok pagka itong ating pulser ay baliktad. So tignan nyo na ganyan ang posisyon. Siyempre nakasecure lahat, walang nakalaylay na wire dyan na pwedeng kumalso sa ating magneto pag umikot. Yung lock nya rito nakalagay at yung lock ng ating wire doon sa loob. Ngayon, so pwede natin kabit mga lodi.
So ayun na mga Lodi, nakabit na natin yung ating stator at yung kanyang cover. Ngayon, tetest na natin manually yung ating pagka full wave gamit ang test light mga Lodi. Yan yung ating test light. Itong ating test light ilagay ko sa body ground mga Lodi. Ayan. So naka body ground yan. At yung kabilang dulo ng ating test light ilagay ko dito sa yellow wire. Yellow wire yan mga Lodi. Ayan. Ngayon, ang ilaw ng ating king test light mga Lodi ayan dito. Dapat pag sipain ko yan, ngayon sisipain ko na. Ayan, so sipain ko yan, dapat diyan iilaw mga Lodi. Ayan. Ayan, so walang ilaw mga Lodi kung naririnig nyo. So di ko lang mabidyuhan dahil nag-iisa lang ako. Lipat ko naman dito sa white wire. Ayan, so sipain ko ulit. Naka body ground yung ating test light mga Lodi Ayan. So wala mga Lodi, ayaw umilaw. Dapat iilaw lang yan para masabi natin na good ang ating full wave kapag yung kabilang dulo ng ating test light lagay natin sa yellow wire. Yung kabilang dulo at yung kabilang dulo ng ating test light lagay natin sa white wire. Ayan, so dito na tayo kukuha ng supply. Dapat pagka ganyan ang ginawa natin, magkabila ang dulo, saka iilaw pag push start natin or kapag sinipa natin. Ayan, so sipain ko siya mga Lodi. Ayun mga Lodi, sapa. Ayun, so umilaw siya mga Lodi. Ibig sabihin goods na goods yung ating pagka full wave. Pwede nating wiringan yung ating bagong regulator. Ayan. Ayan mga Lodi, so proceed na tayo sa kakabit ng ating wiring connection. Itong yellow wire at white wire ng ating stator mga Lodi, yung galing sa ating stator, ikakabit naman natin dito sa ating wire ng regulator, dito sa white at yellow. Kahit magkabaliktaran yan mga Lodi, so walang problema, basta itap lang natin dyan. Ayan na mga Lodi, so naikabit natin yung yellow to yellow, white. So meron pang tatlong natitirang wire dito sa ating wire ng ating regulator, pero yung yellow at white naikabit natin sa wire nating stator. So itong red wire mga Lodi at itong green wire ay kakabit natin dito sa original na wiring ng ating regulator rectifier. So ngayon puputulin din natin to at itatap natin dyan yung green at red wire ng ating regulator na bago. Ayun naman Lodi, so naitap na natin. So mula dito sa ating bagong regulator, ayan yung ating full wave regulator, yung red at green na wire nya ay tinap natin dun sa red at green wire ng ating original na regulator rectifier mga Lodi, yung stock. Ayan yung socket nya. So pitutol natin at dyan natin ilagay. Ngayon meron lang isang naiiwang wire dito sa ating full wave regulator, yung black wire. Ay ito ay itatap natin sa positive mga Lodi, yung ating after ignition or yung ating accessory wire. Maghanap tayo dyan na accessory wire. Kailangan masuplayan ng accessory wire ito para may mag-control sa voltahe na hindi siya mag-overcharge mga Lodi. So ang pinakamalapit na accessory wire dito sa ating regulator ay yung accessory wire ng ating flash relay mga Lodi. Itong black wire na ito. So dalawa ang wire niyan, yung color gray, yan naman yung papunta sa ating mga signal light switch, at yung positive na color black na yun nga yung accessory wire ng ating susian yan. So yun, magpapagapang tayo ng wire dyan, itatap natin dito sa black wire mga Lodi. Ganun lang kadali, dahil meron namang malapit na accessory wire, di na tayo magpapagapang doon sa ating susian. So itap muna natin yung black wire dito sa ating black wire ng ating flash relay mga Lodi. Ayun na mga Lodi, mga Lods, mga idol. Yung ating black wire ng ating regulator, so nakabitan natin siya ng wire papunta doon sa black wire ng ating flash relay. Ayan, so accessory wire yan mga Lodi. So kompleto na yung wiring connection ng ating full wave regulator yan mga Lodi. Ayan, so green at red wire ng stock regulator, at yung white at yellow wire ng ating full wave regulator ay direkta na rin sa ating stator. Dito naman sa socket ng ating stator, kailangan may balik natin yung ating primary at yung ating pulser, yun sinuksok natin doon sa original na socket. So ngayon, i-organize natin yan mga Lodi. Babalutan ko na yan tape at pwede nating testingin or paandarin kung okay na ba, hindi na ba nag-overcharge at malakas na ba yung charging ng ating motor na ito mga Lodi. Ayan, so ayun na mga Lodi, so nabalutan ko na ng tape. So wala nang nakalaylay na wire dyan. Nakabit na rin lahat yung ating connection, yan, yung accessory wire natin doon, so organized na. Ngayon pwede natin testingin paanda rin mga Lodi. So punta lang tayo doon sa kabilang side. Ayan, so iyon natin ang susi. Tapos paanda rin natin mga Lodi. Paanda rin natin. Ayan, so umandar na. So ngayon babasahan natin kung ilang voltage reading ang meron na siya. So ilabas natin. Tapos basahan natin. So ngayon basahan natin. So positive sa positive, negative sa negative ng ating battery. Positive at positive. Ayan. Yan mga Lodi, yan yung sinasabi ko. Ayan no. Sa idle pa lang mga Lodi ay 13.9 na. So pumapalo na yan ng 14 volts. Idle pa lang yan kahit di pa tayo nagre-revolution. So yung revolution naman natin kung mag-overcharge ba. Pero dyan pa lang sa idle mga Lodi. So napakaganda ng kanyang idle. 13 volts, 13.9. Ayan, pumapalo pa ng 14 during idle. Ngayon i-revolution natin. So set up ko lang yung ating tester dahil
wala tayong tagahawak. Ngayon i-revolution ko siya, titignan ninyo kung mag-overcharge. Ayan o, saktong-sakto lang mga lods. Yun, sakto lang yun. Kahit umabot yun ng 15 volts, basta 15 lang, di nalalagpas ng 15.5 or 16 volts, 17. Tulad kanina, na pag ni-revolution natin ay pumapalo ng 17 hanggang 20 volts mga lodi. Ayan. So goods na goods ang kanyang idle, 14.6 pag revolution natin. Oh, 14.9. Ayun mga lodi. So katay natin. Ayun mga lodi. So okay. Yan na yung kanyang voltahe habang nakapatay yung ating susian. So okay siya mga lodi. So during idle 13.9 to 14 volts, at pagka ni-revolution naman natin ay tumapalo na siya ng 15 or 14.9 volts mga lodi. So ganun lang ang pagpo-full wave ng ating mga motor, lalo na kung yung motor mo ay SYM Bonus 100, Rapido 110, XRM 110, 125 at Wave mga lodi. Ayun, so sana may natutunan kayo mga lods mga idol.